Net25 senior reporter, gustong sibakin sa Malacanang beat. May natakot nga ba sa kanya? Matagal-tagal na ring nag-viral ang mga video ng mga pagtatanong ng Net25 reporter na si Eden Suarez Santos kay Attorney Claire Castro, Presidential Communication Office Undersecretary, dahil sa matatapang at diretsyong pagtatanong nito kay Attorney Castro kaugnay sa Pangulo maging sa mga proyekto ng Malacanang at iba pang may kinalaman sa ginagawa ng administrasyon. Verify na masabi. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Hindi matatawaran ang tapang ni Suarez sa mga pagtatanong niya kay Castro na minsan ay kakikitaan na ng pagkairitang reaksyon. Lalo na kapag ang tanong ni Suarez ay hindi nasasagot at nasusundan pa ito ng follow-up question. 2022 hanggang May Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung anong mga barangay kahit ilan lang po, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong balay silangan drug centers? Para yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Kaya naman hindi maalis sa isipan ng mga netizen at mga kababayan natin na sumusubaybay at nakakapanood ng mga press conference dahil nga sa kumakalat na balita. Ayon sa ulat, ay nagpadala ng sulat ang Presidential Communication Office o PCO sa pamunuan ng Net25 upang hilingin na tanggalin at palitan ang Malacanang beat reporter na si Eden Suarez Santos. Kaya naman sa programang Saganang Mamamayan ng Net25 ay napag-usapan ng mga host nito kabilang si Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa bagay na ito. Opo. Ako personal ko lang. Opo. Siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Sana kung hahanap ng ipapalitan niya ng ganun-ganun kadali. Ano masasabi ko dyan? Ayan. Sabi niya, meron talaga mga ganyang protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong ta, Mr. President, ano masasabi siya? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Sinasabi na ang dahilan kung bakit naisipatanggal ng PCO si Suarez ay dahil daw sa paglabag sa protocol na ipinatutupad bilang Malacanang beat reporter. Dahil ito sa pagtatangka ni Suarez para sa isang ambush interview sa Pangulo sa isang event na dinaluhan ng Pangulo. Subalit ito nga ba ang tunay na rason, samantalang ang sinasabing paglabag ay maaari namang mabigyan muna ng kaukulang warning at hindi agad pagpapalit o pag-alis na ibig mangyari ng PCO. Hindi kaya nagiging tinik sa kanila ang paraan ng kaprangkahan at diretsahang pagtatanong ng reporter ng Net25? O kaya naman ay paraan nila ito para supilin at patigilin ang pagtatanong na may katapangan. Samantalang obligasyon at tungkulin ng mga mamamahayag na itanong ang dapat itanong kung ito ay para sa kaalaman ng mga Pilipino ukol sa nagiging trabaho ng Malacanang.